Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na Santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kora paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapili. Mapagdirong na Diyos natin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang hanggang sa isusunay na. Dakilang biyayang Diyos hanggang sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo
At ngayon po ay Basic Ecclesial Community Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Ako
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos sa totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at ang aming sambahing lubusan ay ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita upang bilang natatangi at walang katulad, ngunit malapit sa kanyang bayan. Hinihikayat ni Moises ang bayan na maging tapat sa Panginoon at tuparin ang kanyang mga utos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomium. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang magawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kaniyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating pong aawitin, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa Kaniyang salita at maaasahan ang Kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y lalaganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririnig
ang buong daigdig sa kaniyang salita ay parang nayari. Lumitaw na bigla, mapalat ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alaala sa atin ni San Pablo na kumikilos ang tatlong persona ng Santatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkakaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng ulan na atin pong nararanasan ngayon. At nawa ito ay mas magdulot ng maraming pang biyaya sa ating lahat. Kasabay po ng pagbuhos ng ulan ay ang ating pong pagdiriwang, ating pong pagsamba sa dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. O kilala din sa tawag na banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Ito po ang pinakasentro ng ating din pananampalataya. May iisang Diyos na mayroong 3 persona. Nagpakilala sa atin isa-isa bilang Ama na siyang lumikha ng daigdig, bilang Anak na labis na minamahal at kinalulugdan ng Diyos at nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin pong ikaliligtas, at ang Espiritu Santo na siyang patuloy na gumagabay sa atin. Sabihin niyo nga po, banal na Santatlo. Ang pinakamodelo ng pagkakaisa. Bagamat sila ay tinatawag na Ama, Anak at Espiritu Santo, pero hindi iwahiwalay. Hindi kumikilos ng kanya-kanya, kumikilos bilang isa. Sabihin niyo nga po ang salitang pagkakaisa. At ang atin din pong pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ito rin lagi ay napapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya pag nag-aantanda tayo ng krus, hindi lang pagpapahayag ng pananampalataya, kundi nasasabi din natin sa ating sarili na tayo ay mahal ng Diyos. Mag-antanda nga ng krus po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag nasa simbahan, okay tayo mag-antanda ng krus. Pag nasa labas, kamusta po tayo mag-antanda ng krus? Nahihiya ba tayo na makita ng mga tao na nag-aantanda ng krus? Kasi parang, ew, corny, ano yan? Lalo na kapag mayroong hindi Katoliko. Kasi kung puro Katoliko, tayo nandito, malaya tayo. Hindi tayo nahihiyang magpahayag ng ating pananampalataya. Pero kapag nasa labas, nasa opisina, nasa kalye, nasa sasakyan, nasa ibang bansa, ginagawa ba natin yung malayang pagpapahayag ng ating pananampalataya? Nasaan na tayo doon? Kasi ayaw natin ma-question. Unang-una, hindi kasi natin kayang ipaliwanag, bakit ang dami niyong Diyos? Iisa lang ang Diyos. Bakit meron kayong Ama, Anak, Espiritu Santo?
Lalo na kapag ang kanilang pinagbabasihan ay salita lang ng Diyos o nakasulat lang sa Biblia, na kapag wala sa Biblia, hindi dapat tanggapin, hindi dapat paniwalaan. Na totoo naman, wala naman sa Biblia ang mga salitang Santissima Trinidad, Banal na Santatlo, o Holy Trinity. Wala naman tayong makikita niyan talaga. Pero mismong sa araw na ito, ipinahayag ni Kristo sa ating Ebanghelyo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ito nga ay hindi lang basta binigay ni Kristo na gawin, kundi ito ay maikaakibat na ang sabi niya, umayo kayo. So may misyon na ibinigay si Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya hindi naman sinabi din, no? Sige, umayo kayo, ituro ninyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Marahil alam din ni Jesus, mahirap itong maunawaan ng tao na kahit sinong pinakamatalinong tao ay hindi ito lubusang maiintindihan. Kaya ang sabi, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At lahat tayo nakatanggap niyan nung tayo po ay mga bata pa lang, nang tayo ay binyagan. Pero unti-unti sa ating paglago, sa ating pagtanda, nauunawaan natin kung paanong kumilos ang Diyos para lamang tayo ay mapabuti. Kaya huwag mong ikakahiya. Hindi mo kinakailangan makipagdebate kung mayroong nagki-question sa iyong pananampalataya. Basta tayo naniniwala at sumasampalataya sa mga turo ni Jesus na siya rin namang nagpakilala kung sino ang Ama at kung sino ang darating, ang Espiritu Santo. Na minsan po, pag nandyan sa labas, mula dito, may kita mo yung mga tao dyan sa labas ng simbahan na lumalakad. Iban, humihinto, no? Nag-aantanda ng krus, kahit minsan litong-lito sa pag-aantanda ng krus, hindi mo malaman ano ba ang unahin, basta siguro sapat na 'yon. No? Para sa Diyos, okay na at least huminto at nagdasal. Kasi ang pag-aantanda ng krus ay isang uri din ng pagdarasal, pananalangin. Ang tanda ng krus, pag ginagawa natin ito, ipinapahayag natin na tayo ay sumasamba sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang ibang kung anumang ribulto, walang anumang ibang imahin, kundi sa ating puso't isipan, sa ating pagkatao na may Ama, Anak at Espiritu Santo. Ulit-ulitin lang natin yan. Ang Diyos din po ang magbubukas ng ating kaisipan para maunawaan natin kung ano itong ating ginagawa na pag-aantanda ng krus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag mong ikahiya ang pananampalataya. Gaya nga ng nasabi ko, no? Pag nasa simbahan, okay tayo. No? Pero kapag kakain na sa kantin, sa cafeteria, nagagawa ba natin na mag-antanda ng krus bilang pasasalamat natin sa mga biyaya na mayroon tayo? Hindi mo kinakailangan na, Lord, thank you sa pagkain na ito. Maraming salamat sa mga nagsakripisyo. Hindi. Kasi lahat ay galing sa Diyos. Yung salamat sa Diyos sa biyaya. Okay na. Minsan nga, kung sino pa yung mga naghahangad talaga na tuklasin ito dahil sa kanilang karunungan para malaman nila gaano sila katalino at hindi kung gaano kagaling, kabuti ang Diyos, yun yung lalong nawawala. Kasi pag hindi nila naintindihan, pag hindi nila natuklasan, ay hindi totoo yan. Gaya ng madalas kong sinasabi, maniwala ka man o hindi,
nandiyan dyan ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magantanda nga po tayo ulit ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Marunong ba yung katabi ninyo? Marunong. Sana po, no, ugaliin natin, ito yung magandang, kumbaga, gawi o bisyo natin na hindi dapat mawala sa atin. Bahagi ito dapat ng ating buhay sa bawat oras, sa bawat araw ng ating buhay. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mangmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at reliyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Dalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agalang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya ring naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus na naming mahal, ngayon at magpapakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Magpapakailanman
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po tayo dahil ngayon ay Basic Ecclesial Community Sunday. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng Archdiocese of Manila para sa BEC program. At habang nagsa-second collection, babasahin po ang ating mga announcement. Mga paanyaya, ngayon po ay ang ating taunang Flores de Maria o Sagalahan. Ang ating pong banal na misa ay sa ganap na ika-6 at sa ika-9 ng umaga at sa ika-5 ng hapon na susundan ng ating prosesyon kasama ng mga kandidata ng natatanging ina, prinsesa, prinsesita at prinsesito. Sa ika-31 ng Mayo, araw ng Biyernes, ay ang culmination activity at pagtatapos ng ating Mayflower Devotion. Tayo po ay magkakaroon ng Children's Mass sa ganap na ika-3 ng hapon. Bilang paghahanda sa pagdating ng relic ni San Nicolas de Tolentino, tayo po ay magkakaroon ng parish-wide formation sa ika-1 ng Hunyo, araw ng Sabado. Pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi, inaanyayahan po ang lahat ng miyembro ng mga ministry, organization at parishioners na sama-samang alamin ang naging buhay at gawain ni San Nicolas de Tolentino bilang isang santo at patron ng ating distrito. Sa ika-2 ng Hunyo, araw ng Linggo, ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ni Kristo o Corpus Christi. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng prosesyon ng banal na sakramento at misa sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Sa ika-3 ng Hunyo, araw ng Lunes, pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi, ay ating ipoprosesyon papuntang barangay 275 ang imahe ni San Nicolas de Tolentino. Ito po ang hudyat ng pagsisimula ng 9 ng gabing misa sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya bilang paghahanda sa pagdating ng relic ni San Nicolas. Sa ika-4 hanggang ika-12 ng Hunyo ay ang ating BEC Mass sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya. Tayo po ay magkakaroon ng maikling katisismo tungkol sa buhay ni San Nicolas sa ika-5 ng hapon na susundan ng banal na misa at prosesyon patungo sa susunod na barangay. Tayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pamalagiin mo kaming matapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Bawit ng sama-sama, magpasalamat.
sa masusing pagkalinga, magpasalamat